Rizzy Rivero may bagong pasabog. Lerin may pahayag sa mga basher. Tila walang makakasira sa relasyon ni Liren May Bautista at Rizzy Rivero kahit patuloy silang niraratrat ng bashers at hate comments. Parang ganyan ang nais iparating ng couple sa naging interview with King of Talk na si Boy Abunda sa programang Fast Talk. Tanong ni Tito Boy sa dalawa, kahit your age difference has become an issue at may kumukontra sa inyong relasyon, at paano raw ito i-manage ng dalawa? Sagot sa kanya ng basketball player, hindi raw niya pinapakinggan ng mga ito. Gayon din ang sagot ng beauty queen politician, hindi rin niya ito iniinda. Kasunod niya ay binanggit ni Liren na tila pinagtatawanan na lang niya ang mga nagiging komento sa kanila ni Rizzy, lalo na sa pagdating sa 5 years age gap nila. Recently lamang nang muling nilinaw ni Liren sa isang interview na pareho silang single ni Rizzy bago pumasok sa isang relasyon. Matatandaang nasangkot ang pangalan ni Liren sa hiwalayan ni Rizzy at Andrea Brillantes matapos mag-post ang beauty queen na nakasama niya ang basketball player sa kaarawan nito habang nagsasagawa rin ng outreach program sa Laguna noong nakaraang taon. Mula riyan ay kumalat na rin sa social media ang mga litrato na ilang beses nang spotted na magkasama ang basketball player at beauty queen. Maraming beses na ring dininay at itinanggi ng dalawa kung ano ang real score nila. Pero makalipas ang ilang buwan ay biglang inamin ni Rizzy na girlfriend na niya si Liren. Hindi man idinitalye sa post ng basketball player pero tila nilinaw niya na hindi naging third party si Liren noong magjowa pa sila ni Andrea. Samantala, may pasabog naman si Dominic Roque. Nakasmile ito na para bang sinasabi na tuloy ang buhay. Binasa din sa mga comments sa IG post, majority ay may positibo ang komento. Karamihan ay pinupuri siya. Mukhang sa nangyaring breakup ni na Dominic at Pia Alonzo, nakuha ni Dominic ang simpatya ng masa kung pagbabasihan sa mga comments. Samantala, viral at usap-usapan ngayon sa social media ang video ni Catherine Bernardo kung saan makikita siyang enjoy na sumasabay sa hit song na We Are Never Ever Getting Back Together ni Taylor Swift. Kuha ito sa ginanap na The Eras Tour concert ng multi-awarded singer-songwriter sa Melbourne, Australia noong February 16, 2024. Isa kasi si Catherine Bernardo sa libu-libong fans ni Taylor na hindi pinalampas na masilayan ng personal ang idol niyang American singer. Sa Instagram stories ni Aris Ni Santos, ang matalik na kaibigan ni Catherine Bernardo, makikita ang aktres na bigay na sumasabay sa pagkanta ni Taylor ng We Are Never Ever Getting Back Together. Mabilis itong pinag-usapan online at marami sa mga netizens ang binigyan nito ng kahulugan. Ayon pa nila, halatang may pinaghugutan daw si Catherine Bernardo nang bigkasin ng lyrics ng chorus niya. May ilang fans din kinukunikta ito sa kontrobersyal na hiwalayan ni Catherine Bernardo at dati niyang boyfriend na si Daniel Padilla. Interpretasyon nila, patama ito kay Daniel Padilla na hindi na sila muling magkakabalikan pa ni Catherine Bernardo. Samantala, dismayado naman si Mayor Ferdy Estrella, ang alkalde ng lungsod ng Baliwag o Bulacan, sa Kapuso afternoon prime drama na abot kamay na pangarap ang seryeng pinagbibidahan ni Jillian Ward. Ito'y matapos niyang hindi magustuhan ang isang episode na umiere sa GMA7 noong February 14, 2024 kung saan ginawa raw katatawanan ang pangalan ng kanilang lungsod. Ang tinutukoy ni Estrella ay ang eksena na bilangguan kung saan makikita si Moira Tanyag, ang karakter ni Pinky Amador na nasiraan ng bait matapos itong makulong. Isa sa kasamahang preso si Moira at si Madam Lutos ang nakasaksi sa animoy pagdidileryo ni Moira. Nasa eksenang ito ang linyang hindi nagustuhan ni Estrella. Ayon pa sa script, nagdidileryo na raw si Moira at akala niya may kaaway. Papunta na raw ito sa Baliwag, Bulacan. Ang salitang Baliwag ay ginagamit bilang balbal na salitang pamalit sa salitang baliw o nasiraan ng bait. Himutok ni Estrella, kalapastangan ito sa kanilang lungsod dahil nagpapakita raw ito ng kakapusan sa kaalaman at kawalan ng sensibilidad sa usaping may kinalaman sa mental health. Agad
Agad namang umaksyon ng production team ng abot kamay na pangarap sa himutok ni Mir Estrella sa pamamagitan ng isang official statement na inilabas nitong Biyernes, February 16 na nanawagan ng Mir sa production ng serye. Ayon pa niya, hindi tama na ikonekta ang kanilang lungsod sa isang balbal na salita na may hindi magandang kahulugan dahil higit pa raw rito ang magandang kwento sa kasaysayan ng baliwag na maaring hindi alam ng karamihan. Buwelta pa ni Estrella, hindi dapat ginagawang katatawanan ang isang taong may pinagdadaanan sa pag-iisip. Hindi rin daw ito mapapalampas ng kanilang lungsod na nagsusulong at nagtataguyod ng advokasya patungkol sa mental health. Kinundi na rin ni Estrella ang scriptwriter ng nabanggit na serye na tinawag pa niyang irresponsable. Saad ng alkalde, kinukundi niya ang irresponsableng pagsusulat ng script at pagpapalabas nito. Agad namang umaksyon ng pamunuan ng top rating drama series. Ayon sa text message na ipinadala ni Angel Javier Cruz, ang Vice President ng GMA Corporate Affairs and Communication, ayon pa nito na ang Vice President for Drama ay nakipag-reach out na kay Mayor Ferdy Estrella na kausapin ngayong Lunes para i-deliver. Samantala, pag-usapan ng kanilang apology is sweater the second time around. Kaya naman, sa ikalawang pagkakataon ay muling ikinasal ang celebrity couple na sina Jessie Mendiola at Luis Manzano. Naganap ang wedding sa simbahan sa isang exclusive resort sa Coron, Palawan ng February 15. Sa report ng evening newscast na TV Patrol ay nag-officiate ang wedding ceremony ng couple na si Father Tito Caluwag. Kompleto ang pamilya ng mag-asawa nang mangyari ang kanilang paghisang dibdib sa simbahan. Bukod sa kanilang baby Rosie na nagsilbing little bride ay present din ang mga magulang ni Luis na sina Ido Manzano, Vilma Santos at ang kanyang stepfather na si Ralph Ricto. Ang mga naging entourage naman ng mag-asawa ay ang mga kapatid nila na sina Ryan Ricto at Megan Tawil at ang celebrity couple na sina Alex Gonzaga at Mikey Morada. Kabilang naman sa principal sponsors ang ABS-CBN executives na sina Carlo Catibak at Cory Vidanes. Until now ay wala pang inilabas na official photos mula sa special event ng dalawa, pero ipinasilip ng celebrity stylish na si Patty Yap ang naging look ni Jessie sa naganap na pre-wedding dinner. Magugunita na inanunsyo ni Jessie Mendiola nitong buwan na magkakaroon sila ni Luis ng church wedding very soon. Kung matatandaan, taong 2021 na magkaroon ng civil wedding ang mag-asawa na nangyari sa isang luxury resort sa Lipa, Batangas. Makalipas ang mahigit isang taon ay binanayaan sila ng magandang anak na si Rosie o mas kilala bilang si Bibi Peanut. Samantala, talaga namang mapapasanaul ka na lang sa kapamilya actress na si Kim Chiu dahil kahit na single ay nakatanggap pa rin ito ng bouquet of flowers. Sa kanyang Instagram story ay binahagi niya ang larawan ng natanggap na pink roses mula sa isang tao na may initial na P. Mensahe sa note na kalakip sa bouquet of roses na natanggap ni Kim, "Okay lang walang boyfriend, may flowers ka naman." Marami naman sa mga netizens ang nag-iisip na baka galing ito sa kasalukuyang katambal ni Kim na si Paulo Abilino. Pero wala namang kumpirmasyon kung ang aktor nga ba ang nagbigay ng bulaklak. Sa hiwalay na Instagram post naman ay ipinaalala ni Kim sa madlang people ang importansya ng self-love. Ito ang unang Valentine's ni Kim bilang single buhat nang matapos ang kanilang mahigit isang dekadang relasyon ni Sian Lim. Samantala, naging emosyonal naman ang dalaga sa Valentine's episode ng Especially For You nang mapag-usapan ang pag-move on. Kayo, ano ang masabi nyo na may pahayag si Lorraine May Bautista tungkol sa kanilang bashers? I-comment na kung sang-ayon ba kayo kay Ritzy Rivero at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.